Bahagi ng bumagal na pagmahal ng bilihin ang pagbagsak umano ng presyo ng bigas ayon sa Pangulo. Pero sabi ng ilang grupo ng magsasaka, hindi yan ramdam sa mga palengke. Nakatutok si Mark Salazar. Tagumpay na dapat ipagdiwang ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ang ibinaba ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Mula kasi sa 4.4% noong Hulyo, 3.3% na lang nitong Agosto. Ang bigas at karne raw ang dalawang pinakabumagsak ang presyo. Sa monitoring ng Philippine Statistics Authority, nagsisimula na umano ang dahan-dahang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga palengke. Doon sa special rice, mga 80 centavos per kilo yung drop average. And then doon sa regular, sa well-milled rice, mga nasa 40 centavos average per kilo yung drop in the last maybe 45 days. Sa regular, ganun din. Sabi ng Department of Agriculture, may mabibili ng 45 pesos kada kilo na regular at well-milled rice sa mga pamilihan. Sa ilang lugar, may nagbebenta pa sa halagang 42 pesos. Ang sabi ni SEC, by October, yung effect ng EO62, masisimulan natin maramdaman. Nakikita rin daw ang pagkalma ng inflation dahil sa pagbaba ng presyo ng ilang gulay, lalo na ng kamatis, ilang klase ng isda, lalo na ang dilis. Pero tanong ng mga stakeholders sa agrikultura, nasaan daw ang murang bigas? Kung titingnan natin sa merkado, nawawala yung regular meal. Maski umikot tayo, and ang natitira na lang is yung well-milled rice at special rice. So, ibig sabihin nun is kung makikita natin dun sa average, tumaas pa yung presyo doon sa merkado. Para sa malawak na bilang ng mga consumers natin ay hindi nila naramdaman yung binabanggit ng gobyerno na bumaba ng 3.3% yung inflation. Pwede naman dayain ang mga datos dahil kung pupunta tayo sa palengke makikita natin nananatiling mataas ang presyo ng bigas. Sinadya namin ang tanggapan ng DA para kunin ang kanilang reaksyon pero hindi available ang tagapagsalita. Kinukuha rin namin ang panig ng Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.